Nako mga kababayan, ano na nangyayari ngayon sa Senado? Mukhang sunod-sunod na yung problema. Eto, ano masasabi niya dito mga kababayan? Stop ng isang senador, nagmariwana umano sa loob ng Senado. Nako, mga kababayan, isang stop ng isang senador ang nagmariwana sa loob ng Senado. Ako, sunod-sunod na ata ang problema ng Senado ngayon mukhang kinakarma Di ba? Mga kababayan, mukhang sunod-sunod ang problema. So ito mga kababayan, sabi dito, isang staff umano ng senador ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Kaya naman, nagmistula raw, sniffing dog, ang mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms para hanapin kung sino ang umiskor ng tsongke sa session hall. Grabe, no? Kung sino yan, tumitira lang, ano? Grabe naman ito mga kababayan. Sa loob ng Senado, lakas loob, no? Malakas ang kapit. Malakas loob, Loob mismo ng Senado, mga kababayan. Grabe, no? Okay, ayon dito, natuntun umano ang babaeng staff. Nako, babae. Mga kababayan, natuntun umano ang babaeng staff sa isang CR sa Senado na amoy tsongke. Pero wala na ang mga ebidensya na maaari na naiplas nito sa inidoro bago pa siya matuntun. So, na-dispatcha niya kaagad yung ebidensya, no? Mga kababayan, ang galing So, amoy lang yung ebidensya, Siyempre, mga kababayan, ang amoy, saglit lang yan, Mawala din kaagad yan pag napalit ng hangin. So, wala na silang hawak na ebidensya. Diba? So, alam nyo mga kababayan, ang masaklap dito, yung mga didiles, abay sinisisiyo sa ating Pangulo. Kailangan na daw nila ibalik si digong nila. Dahil kailangan na daw ng digong nila. Wow, tindi, mga kababayan, So, halos na lang nangyayari ngayon, gusto nila lahat isisi sa administrasyon. Sisi nila sa ating Pangulo. Kumbaga, kapalpakan ng iba, sisi nila sa ating Pangulo. Diba? Tama ba yan, mga kababayan? Ito pa, sabi ba dito? Ayon naman kay Sergeant at Arms, inimbestigahan na nila ang naturang report ng politiko. Ayon pa sa politiko, dati nang nasangkot sa parihong isyo ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot umano sa pananagutan dahil sa matinding kapit sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila nakapasok sa Senado. Nako, mga kababayan, matindi pala ang kapit talaga kay boss. Diba? Kaya naman pala nakalusot dati. So, iwan ko lang ngayon. Kasi ngayon, matindi yan. Diba? Mga kababayan, malaking problema ng Senado yan. Diba? Kasi biruin nyo naman mga kababayan, nakapasok dyan sa loob. Dyan pa mismo magtsungki sa loob ng Senado. Hindi naman. Diba? Lakas loob nyo, no? Ibig sabihin, matindi ang kapit. Kaugnay din ito mga kababayan, tinihak ni Aplaska na isusumiti nila kay Senate President Chis Escudero ang resulta na isinagawa nilang investigasyon. Kasi biruin nyo, nabulabog ko ang ating mga senador na biglang na lang nangamoy tsongke. Samantala, nabatid ng Billionario News Channel na pinatawag rin sa Office of the Senate Sergeant Arms ang Chief of Staff ni Senador Ruben Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Naku, ano ito? Mga kababayan. So, pinatawag yung staff ni Senador Ruben Padilla dahil doon daw umano nanggagaling ang problema o ang reklamo. Doon daw nanggaling ang reklamo. So, yung nirereklamo ng ating mga senador ay doon nanggagaling ba?
Nako mga kababayan, ano ho ang masasabi nyo? Ano ang nasa isip nyo dito mga kababayan? Sa akin, ayoko muna antayin natin yung talagang investigasyon kung sino ba talaga at kung kaninong stop yon. Pero dito sa sinasabi ho ng Billionaire News, mga kababayan, staff ni Senador Robin Padilla ay pinatawag na para maimbestigahan. Diba? Oh. So, kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo? Sa akin, ayoko muna magsalita dyan. Hanggat hindi natin nakikita ang totoong resulta ng investigasyon na ito. Diba? Pero sa inyo mga kababayan, ano ang masasabi nyo? Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin itong balita. Ngayon, issue naman ang nagchuchongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Grabe, sa kalagitnaan ng sesyon, nangamoy chongke sa loob ng Senado. Mga kababayan. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Nako. Diba? Dapat ang Senado ngayon magipit pa, no? Mukhang maluwag na yung Senado natin, Nakakapasok, yung mga ganong tao, Tuloy natin. Natunto naman ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy chongke. Stop. Senado. Kwan pa pala? Babae pa pala ito, mga kababayan. Pero wala nang mga ebidensya na maaring na-i-flash na agad niya sa editoro bago pa siya matunto ng kusaan. Abay, magaling. Sanay. Diba, sanay? Sanay na sanay. Diba? Na-dispatch agad yung ebidensya. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Major General Mawa Plasca, nag-iimbestiga na sila patay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa USAA ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. Pinatawag na ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Pinatawag wala akong sinasabing yun na yun. Pinatawag pa lang. Pinatawag. Para makuha ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. So kinukuhaan pala ng statement kasi nandun ang galing ang reklamo. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. So dati pa pala, dati pang na-issue, sangkot sa mga ganitong issue, mga kababayan. So bakit nakabalik pa? Diba? Hindi pa siya dati nagtatrabaho dyan sa Senado. So pakinggan pa natin. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. So mga kababayan, malakas pala yung kapit kay boss. Kaya pala, malakas yung loob. Malakas yung loob. Diba? Tiniyak naman ni General Plasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Kaya dapat lang magigpit na kayo dyan, no? Nako. Ano kayang sasabihin ng taong bayan na Senado napasukan ng ganyan? Nako po, mga kababayan. O kayo, ano masasabi nyo? Diba? So dito naman tayo mga kababayan na yan. Dito naman tayo. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas na magpapamaliban sa barangay at SK election sa Disyembre. Ibig sabihin, wala na hong eleksyon ngayong Disyembre, mga kababayan. Wala nang eleksyon na, mga kababayan. Next year na. Ayon dito sa bagong batas, ang susunod na barangay at SK election ay gaganapin sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. So unang Lunes ng Nobyembre, gaganapin ang eleksyon at tuwing ika-4 na taon pagkatapos nito. So 'di ba, mga kababayan, so next year
first Lunes, no? Lunes ng Nobyembre, unang Lunes ng Nobyembre mga kababayan. So doon gaganapin ang SK Barangay Election mga kababayan. So maliwanag maliwanag, wala hong election ngayon sa lahat nating mga kababayan. Baka yung mga tatakbong barangay captain dyan, mga ngampanya na kayo So wala pa. Okay, dito naman tayo guys kay Ann. Eto, puntahan naman natin itong ayun. So guys, dito naman tayo sa fake news ng mga DDS kay Ann Cortez at kay Vice Ganda. Okay. So kung makikita nyo po itong nasa gitna na ito, yan ho ang fake news nila na post daw po yan ni Ann Cortez. Then sabi ho dito, sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talagang nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang role mo, control ka naman sa mga biro mo. Ito po yung post ng mga DDS. Alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa'yo. Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ang hilig mo magpahiya ng tao, di mo nga alam na ramdam ng mga hindi mo ba alam na ang dami ng mga contestant na bad trip sa'yo. Pero, mga kababayan, kahapon lang sinagot ni Ann Cortez. Ito ang sabi, "Good morning guys, see you on Showtime today." At siguro naman by now, alam nyo na, hindi galing sa akin yung post that's floating around about my sisterate. Konting respeto naman. So, konting respeto naman daw mga didiles. Diba? Para lang makaganti kayo kay Mimigay, kay Vice Ganda, gagamit kayo ng mga kaibigan ni Vice Ganda para makaganti kayo. Diba? Di pahiya na naman kayo. Ang saklap, no? Naturingan yung mga DDS fake news. Diba? Pati nga yung sinasabi nilang 1 million daw na nagbawas kay Vice Ganda, hindi naman pa 1 million, mga kababayan, ilan lang. Diba? Ngayon, si Ann Cortez, dinamay na naman nila. Kaya yan, talagang sinuplang na sila ni Ann Cortez, mga kababayan. Konting respeto naman. Kung kayo wala respeto sa sarili nyo, respetuhin nyo yung iba. Diba? Yun. So yun po. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Thank you.